may bisita kami dito. Tuy! So, may bisita ako rito. Tutoy! Tuy! So, may dalang Lika! Tutoy! So, may bisita kaming tuta. Tutoy! So, ayan nga mga mare, may bisita ako na tuta. Nanonood kasi ako, tapos ayan may nilagay bigla yung asawa ko na tuta. Sobrang hilig kasi niya sa aso. Siguro binigyan ng kanyang mga amigo. Ayan, kaya ayan, binigay sa kanya or binili niya. Dalawa lang naman yan eh. Kung hindi, binigay. May mga aso na kami dito. Sabi ko sa kanya, ayoko na mag-alaga ng aso kasi sobrang magastos, tapos makalat. Hindi talaga ako pet lover. Pero hindi naman ako pabayang owner. So, ayan, hindi ko alam kung anong lahi niya. Medyo malaki-laki na siya. Pero yung mukha niya parang American Bully or Pitbull. Parang ganun. So, parang dito kasi sa camera hindi siya masyadong halata. Ayan, medyo nanggigigil talaga ako mga maray. Sobrang cute niya, parang napakaamo niya. Siguro pag lumaki-laki ito, parang tigre. Pero mukha siyang mabait. Naninibago siya. Gusto niyang lumabas. Kaso hindi namin pinalabas kasi andyan si Stone nakaabang na sa pintuan. Tapos may kambing pang na nakaabang. Curious sila sa aso kasi na dumating. Bago lang siya. So, ayan, may bago kaming pet. Ewan ko kung pet namin o ano. So, hindi ako mahilig sa aso. Pero, marami kaming aso rito. So, isa, dalawa, mga apat. Pero hindi ako mahilig sa aso. Ayan na siya. See? Gusto niyan lumabas eh. Binidyohan ko siya mga mare kasi parang hindi siya mapakali. Naninibago siya. Paikot-ikot siya. Kanina pa siya paikot-ikot. Hinahanap niya yung asawa ko. Yung nagdala sa kanya dyan. Diyan kasi siya dinala ng asawa ko. So andun yung aso. Nakaabang na doon sa may pintuan. Ayan, buti nga hindi siya pumapasok ng kwarto. Hindi siya basta-basta pumapasok ng kwarto. Paikot-ikot lang siya dyan sa may kung saan mo siya doon lang siya. Marunong mag-alaga ng aso. Paano pa mag-alaga dito sa loob ng mag-train. Never kasi ako ng aso talaga. So, cute niya. Bulldog yata. Ewan ko anong lahi siya. Psst. Ano? Ha? Dagi-dagi. Bakit gusto niya yatang lumabas? Kasi yung mga aso doon, baka aling ka ni Storm eh. Naagat pa naman si Storm. So, baka mamaya mag-away kayo. Tuy! Halatang pa lang siya, pero malaking na siya. Naninibago siguro siya. Kanina pa siya palakad-lakad eh. Ano ipapangalan ko sa'yo? Ano ka rito? Punta ka rito. Tutoy! Punta ka rito. Tutoy, 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 tutoy. Gigil ako. So, yung asawa ko mahilig sa aso. Ako wala akong kahilig-hilig. Pero yung isang anak ko din mahilig sa aso. Si Pau Pau. So, magugulat yun siya pag nandito. Nakikita nila. May aso dito. So, ako at saka yung apat kong anak ni mahilig sa aso. Pero yung asawa ko at saka yung si Pau Pau mahilig sa aso. So, nakakabahan lang ako. Baka umihi kasi. So, baka naiihi na siya. Ewan ko kung saan nila nakuha tong aso. Sino nila nagbigay.
kanina palakad-lakad ako, nakabuntot siya. Naupo ako, so doon siya sa tabi ko, naghiga. Kasi hindi niya alam kung sa kanino siya sasama. Yung mga bata naman nilalaro siya, pero sumasama siya sa akin. Bumili kami ng diaper para maisuot sa kanya. Nakakailang tanggal na siya ng diaper. Tinatanggal niya. Pero ano naman siya, maamo naman siya, hindi siya nangagat, hindi din siya malikot, hindi siya nagpapasaway. Sobrang bait daw sabi ng asawa ko, kaya hindi mahirap alagaan. Kaso talaga hindi talaga ako marunong mag-alaga ng aso dito sa loob ng bahay. Ayan, wala pa siyang pangalan. Hindi pa namin alam kung anong pangalan niya. Andiyan lang siya sa tabi ko. Nakailang bigay na rin ako, ang sobrang tako niya sa gatas. Tako niya sa gatas, nakailang bigay na ako ng gatas sa kanya. Pero maya pa si rin siya ang humihingi. Kasi so pumupunta siya sa akin, dinidilaan niya yung So nung pumunta ako sa kusina, ayan, naubos na naman niya yung isang baso na gatas. Sige pa rin siya sa kakalapit sa akin. Siguro nagugutom na naman siya, kabibigay ko lang sa kanya ng gatas. O baka gusto niya magpakarga. Kanina kinakarga ko siya. Hindi naman siya malikot, hindi rin siya tahol ng tahol. Hindi ko pa siya narinig na tumahol. So, yung mga bata kanina, nilalaro siya pero hindi siya tumatahol kasi gusto nga namin siyang patahulin. Hindi pa namin alam kung ano ipapangalan sa kanya. Nagtuturoan kami kung anong ipapangalan namin sa aso na dumating. Ang namin sa kanya is pangalanan na lang sana namin ng Pau Pau. Pero ayaw ni Pau Pau. Baka sobrang pogi pag Pau Pau. Nagtanong si Pau Pau sa papa niya. Sabi daw ng papa niya, pangalanan na lang daw nila. So ayan, ang hirap pala mag-isip ng ipapangalan lalo pag sa aso. Ayun, naglagay ulit ako ng diaper sa kanya kasi tumai siya kanina. Buti na lang naka-diaper siya. Kanina pag ihi niya, nag-ihi siya sa sahig, tumago sa diaper kasi labas ang pitoy-toy niya. Sabi ko nga sa anak ko, bakit yung mga nasa mall na aso na may diaper, parang saan sikip-sikip tignan na. Tapos hindi nahuhulog, parang talagang kapit na kapit. Pero nung nilagyan ko talaga siya ng diaper, hindi namin alam kung paano isusuot. So ginunting namin yung pinakaano ng diaper para maipasok yung buntot niya. Ay ewan, hindi namin talaga alam kung paano ilalagay para hindi siya mahulog at saka matanggal. Napansin ko kasi na pag natutulog siya o kaya nakahiga na siya, nakabuntot na siya sa akin, bigla siyang bumabangon at sasama kung saan ako pupunta. Pupunta ako ng banyo, pupunta rin siya ng banyo. Ayan, binidyohan ko nga, nakabuntot talaga siya sa akin. Ang cute niya tignan pag may diaper talaga siya. Paikot-ikot siya. Kanina tinatawag ko siyang pumunta ng kusina, ayaw niya pumunta, naiilang siya. Nakita niya yung tiles na iba na yung kulay, parang ayaw niyang tumapak doon. Ayaw niyang tumawid. Pagkagising ko sa umaga, hinanap ko kagad yung aso. Nakita ko na yung aso nasa kubo na. Doon na pala siya nilipat ng aking asawa. So tinanong ko kanina ang aking asawa bakit inilipat. Kasi nakita niya punong-puno ng ihi doon sa kwarto ni Pau Pau. Naka-diaper pero natanggal yung diaper niya. Sabi ko nga sa asawa ko, dapat pag mag-alaga ka ng aso, bumili ka ng lalagyan ng pang-ihi niya, tapos lagyan niya ng buhag para i-train siya na umihi doon. Kasi kanina pagpunta namin sa banyo, sakto pagpunta niya ng banyo, bigla siyang napai sa banyo. Ayan na, hindi pa ako nag-toothbrush, hindi pa ako nagkape. Pinuntahan ko kagad siya, tinignan ko kung anong ginagawa niya. Dito lang pala siya paikot-ikot. Hinarangan lang na asawa ko ng speaker at saka ng plywood doon para hindi siya lumabas. Para hindi pumunta si Storm dito. Kasi panigurado, baka kagatit siya ni Storm. Yung asawa ko bumili ng dog food kasi naubusan ng dog food. Pinakain naman na daw kanina ng dog food at saka nung gatas. Sinaluan niya lang ng gatas. Kaso ubos na talaga. Pati yung lalagyan niya ng pagkain talagang nginat-ngat niya. Ayan, pinaglalaro-laro niya. Sinira mo na ilalagyan ng ano mo. Ayan, pinagsabihan ko siya ngayon na nung nasira niya yung kanyang kainan, medyo nag-stop naman siya. Tinitigan niya lang yung kanyang kainan kasi pinapagalitan ko na. Medyo pata pa naman siya kaya medyo malikot pa siya. Yung likod talaga niya na parang lang, wala lang. 2 months pa lang kasi siya mga mare. Ayan na, ang gusto lang talaga niya is maglaro ng maglaro. Nandito kami sa kubo. So dito namin siya para yung ihi niya at saka yung madali lang siyang linisin para diretso lang dito sa buhangin. Ayan siya, oh. So sobrang kalat. Ayan, ang dami niyang kalat. Mamaya pa ako maglilinis doon sa naihihan niya doon sa kwarto kasi brown out ngayon na.
Kaya hindi pa ako, mainit kasi sa loob pag brown out. Ayan siya, patulog-tulog lang. Hanggang ngayon, hindi pa namin alam kung ano ipapangalan. Suggest nga kayo mga mari kung anong ipapangalan ko sa kanya. Kahit mga anak ko, hindi alam kung ano ipapangalan. Hindi namin alam kung ano mga dapat ipangalan sa kanya. So, pa-comment naman kung anong mga suggestion nyo ng mga pangalan. Comment down below.